Nagtapatan ng argumento ang prosekusyon at depensa sa usapin ng pagsabina sa mga tax record at bank statement ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Para sa prosekusyon, ito ay para sa katotohanan, habang iginit naman ng depensa na paglabag ito sa karapatan ng Vice Presidente. Ang mga kaganapan sa ika-6 na araw ng the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, tinutukan ni Dustin Bayog. Pinagdebatehan sa ika-6 na araw ng impeachment trial ang pagsabina sa mga tax record, bank statement at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte at ang asawa nito na si Mans Carpio para sa pagtalakay ng Article 2 sa Articles of Impeachment o hindi mapaliwanag na yaman. Para sa prosekusyon, ito ay upang malaman ang buong katotohanan. Pero para naman sa depensa, ito ay lumalabag sa ating mga umiiral na batas. Inilatag ni na Representative Chel Jokno para sa panig ng prosecution at Attorney Michael Powa para sa panig ng depensa ang kanilang mga argumento kung bakit dapat at hindi dapat ipasampilan ng impeachment court ang tax records at bank statements ng pangalawang Pangulo. Igiti ni Jokno na nakasad sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na may kapangyarihan ang impeachment court ay ipasampina ang mga record ng pangalawang Pangulo sa kabila ng umira na data privacy at bank secrecy law. Aniya binubuksan nito ang buong katotohanan at paliwanag sa labis-labis umanong pagyaman ng pangalawang Pangulo, hindi pagdeklara ng kanyang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at ang pakikibahagi sa mga negosyo sa kabila ng pagiging isang public official. The Constitution, Your Honors, please vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Kabilang sa pinapasapidan ng prosekusyon, ang mga taong nanunungkulan pa bilang Vice Mayor at Mayor si VP Sara ng Davao City. Gidi Jokno, konektado ito dahil lumalabas sa ulat ng Anti-Money Laundering Council, lumobos sa 3 bilyong piso ang financial activity ni VP Sara mula 2007 hanggang 2013. Para sa prosecution, malinaw ang sagot. The Vice President's financial activity as Vice Mayor and Mayor of Davao City relates directly to the main fact in issue in this case, her fitness or unfitness to serve as Vice President. Kailangan makita ng publiko at ng mga Senator Judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Inungkat din ng prosekusyon na mayroon ng ganitong nangyari sa panahon ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pagdidiin ni Jokno, sa proseso ng impeachment, ang pananagutan sa taong bayan ang pinakamahalaga sa lahat. Gamitin ang inyong natatanging kapangyarihan at karapatan na busisiin ang bank records, tax records at AMLA reports kaugnay ni VP Sara at ng kanyang asawa. Sa ganitong paraan, Your Honors, madedesisyonan ninyo ang kaso base sa buong katotohanan. The truth, the whole truth, and nothing but the truth. ayon naman kay Attorney Powa, paglabag sa due process at karapatan ni VP Sara ang sakaling pagpahig ng korte na ipasabina ang mga dokumento. Tangi pa kailangan daw umano ng prosekusyon ay isang fishing expedition na paghahanap ng mga ebidensya. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Inontara rin ito ang pagsama sa mapanong local official pa ang Vice Presidente at iginita hindi ito relevant sa impeachment case. It is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not
be allowed. Inihayag din ni Pawa na may mga desisyon din ng Korte Suprema na sumusuporta rito, gayon din ang ilang umiral na batas, gaya ng Anti-Money Laundering Act at Tax Code. Sa binigay na rebuttal, iginit ni Jokno na hindi confidential ang katotohanan, habang din ni Pawa ay dapat maprotektahan ang karapatan ng kahit sino sa due process. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan at ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. It's beyond debate, no? That due process must be observed in every stage of the proceedings. And aside from that, due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Matapos naman ang isang oras na pulong ng mga Senator Judge, inanunsyo ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na sa darating na Lunes nila ilalabas ang desisyon. Samantala, inanunsyo naman ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na hindi na rin nila isasalang bilang witness ang apat na iba pa bukod kina Atty. Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello. Ayon kay Luistro, tanging si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang isasalang sa darating na Martes para sa pagtalakay ng Article 4 or grave threats at inaasa ng agarang pagtalakay ng Article 1 o usapin sa confidential funds. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Balgon, DZRH-TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.